Nagpanting ang kanyang tenga sa narinig kaya malalaki ang hakbang na kanyang ginawa para makalapit sa pwesto nito. Tila ngayon lang din siya napansin ng mga taong naroroon dahil sa mabibigat niyang yabag. Tumikhim ang pulis na nakausap niya sa phone, saka siya nito ay tinuro. Narito na pala siya, ani ng pulis. Inawakan niya ng isang upuan para saan umupo na at harapin ang babaeng bungangera, pero napahigpit ang hawak sa sila ng lumingon ng babae at matalim siyang tiningnan. Tila may kung anong bumara sa kanyang lalamunan nang masalo niya ng tingin ang abuhin nitong mata. Naglakbay pa ang mata niya papunta sa labi nito. Nakakatuwang isipin na sa liit at nipis ng bahagyang nakangusong labi nito ngayon ang lakas ng boses na nilalabas nito. Kunot ang noong, pinasadahan siya nito ng tingin, tila kinikilala siya nito. Umupo na siya sa upuan bago pa siya mawalan ng balanse at mapahiya dahil bigla ng panghihina ng kanyang tuhod dahil sa ibinibigay na atensyon ng babaeng to sa kanya. Siya si Attorney Xavier Montalibano. Narito ka ngayon, miss, dahil tinatanong kami sa iyo patungkol sa kanyang nawawalang USB. Sabi ng pulis na umagaw sa kanilang atensyon. Ano namang alam ko sa USB hinahanap niya? Pabalang nitong sagot na umagaw sa kanilang atensyon. Ano namang alam ko doon? Walang kabuluhan ang ginagawang questionin ngayon. Muli, nahuli niya tong matiim na nakatingin sa habang nakakunot ang noo. Pupunahin na siya sana ito na parang biglang nagliwanag ang mukha nito. Tila may naalala at saka siya nito inirapan. Iniisip ko talaga kung bakit ka pamilyar sa akin eh. Para nakita na kita kung saan. Ikaw palang abogadong yun. Siya naman tong napakunot noo sa kung ano ang tinutukoy ng babae. Actual sana niya itong tatanungin pero ibinaling na nito ang tingin pabalik sa kaharap nilang pulis. Wala akong alam sa sinasabi niyong USB na hinahanap ng lalaking yan. Aalis na ako. Pinal nitong ani at tumayo na pero pinigilan niyang braso nito. Kung ganon, bakit ka pumasok sa kwartong inukop ako kahapon? Natigil to sa paghakbang sa kanya tiningnan na parang ang laking abala niya para dito. Ano bang pinagsasabi mo, attorney? May diin sa bawat salitang binitawan nito, kaya tumikhim siya at sinenyasan tong bumalik ng upo. Buti na lang sumunod to pero hindi pa rin nakaligtas sa paningin niya ang pasimple nitong pag-irap. Kung ano man yung USB-ng tinutukoy mo, wala talaga akong alam dyan. Wala ka lang sigurong ibang magawa sa Room 228, first room at the second floor, left side. Hotel de Saavedra at 3 p.m. sharp. Umilap ang mata nito. He mentally smiled. Mukhang ito nga ang babaeng iyon. Alam nito ang room number na inukupo niya kaya ito parang biglang napipilan. Pamilyar ba sa iyo ang room number na sinasabi ko? Hinuli niya ang tingin ng kaharap. Naging balisa ito at nilaro-laro ang mga daliri. She's taken aback by his question. Oo, pumasok ako sa kwartong yun kahapon. Napasigok ito. Akto sanang dadagdagan ang sasabihin pero sunod-sunod ang pagsigok kaya madali ang kumuha ng tubig ang pulis na nakikinig sa gilid. Inabot nito yon sa babae. Agad naman itong ininom tsaka nagpasalamat habang bahagyang napayuko. Nabaling ang tingin sa backpack na mahigpit itong hawak. Biglay naalala niyang may dala tong backpack kahapon at parehong-pareho ang bag na iyon sa pinagsidlan nito ng kung ano bago ito umalis. Yang backpack na yan, dyan mo ba nilagay ang USB? Tiningala siya ng babae at saka masinigbitan ang hawak sa backpack. Mahina ka ba na talaga pagdating sa pag-iintindi? Sinabi ko na nga, di ba? Wala akong alam sa USB-ng sinasabi mo. Pinandilatan siya nito ng mata. Muntik tuloy siyang matawa dahil parang kani-kanin na lang para tungtutan na nahuli sa akto ng amo na palihim tumatangay ng treats. Sinalubong niya ang galit nitong titig. Patunayan mo. Panghahamon niya rito at saka mapaglarong umisi habang tinuturo ang labi ng backpack nitong dala. Kita ang inis na nakarehistro sa mukha nito. Nagtataka tuloy siya ngayon kung ginagawa niya lang ba ito para paaminin ng babae sa ginawa nito o dahil gusto niya talagang makita kung hanggang saan ang sukdulan ng inis nito. Naaaliw kasi siya na makita ang reaksyon ng babae. So ano na? Titignan ko na ba? Diba gusto mo nang umuwi? Ibigay mo na sa akin yan para matapos na tayo dito. Hindi niyo ba alam na invasion of privacy itong ginagawa ninyo? Giit pa rin ito kaya natawa na talaga siya. Sigurado na ako. Nasa iyo nga ang USB. Sabi nang wala akong alam eh. Kahit tingnan niyo pang loob ng backpack ko, mga putang ina. Labas litid nitong sigaw. Labis ang pagkapulitan nito pero natigilan din pagkatapos makitang malaki ang kanyang pagkakangiti. Sinenyasan niya to na ibigay sa kanya ang backpack.
Kagat-labing sinuko nito ang bag sa kanya. May isa na naman pala itong salita. Binuksan niya ang zipper ng backpack, tsaka ipinasok ang kamay sa loob. Naaaliw siyang tignan ng tila pagtigil ng paghinga ng babae dahil siguro sa matinding kaba na baka mabuko ito, pero nagtaka siya na may makapasyang plastic sa loob. Madalian niya yung nilabas. Nagpang-abot ang kilay niya dahil muling pinasok niyang kamay, wala nang ibang laman doon. Muli niyang tinignan ang reaksyon ng babae nang manlaki ang mata nito habang nakatingin sa plastic na kanyang inilabas. Out of curiosity, binuksan niya yon, pero agad ding nilayo ang kamay na makita kung anong laman. Ang madulas na bagay na yon. Di makapaniwalang naibaling niyang tingin sa babae. Pati tingin ng pulis na naroon nakatutok rin dito. Isa-isang sinalubong nito ang nagtataka nilang tingin, tsaka tumayo sa kinauupuan. Padabog na hinablot ang backpack mula sa kamay nito, tsaka tumalikod. Nasundan na lang ito ng tingin at nakamaang pa rin dahil sa nakita. Akala niya dire-diretso na tong aalis, pero lumingon to pabalik. Sa susunod kasi, matuto ka magtapon ng kondom na tapos mo nang ginamit. Di yung ibang tapong magtatapon para sa'yo. Ngayon, itapon mo yung nabubulok mong puwisit. Umalis tong namumula ang buong mukha. Nagpalitan sila ng tingin ng kanyang ama habang tinatanaw ang mama niya na aligaga sa paggawa ng brownies. Aksidente kasing narinig nito ang pag-uusap nilang mag-ama tungkol sa nangyari kahapon sa presinto. Nalingunan lang nila to kanina na buka ang bibig at di makapaniwala sa kanyang pagkakamaling nagawa doon sa babae. Hindi na niya magawa pang magpalusot dahil mukhang kanina pa to nakikinig at di lang niya namalayan. Savior, halika dito. Tulungan mo ako. Tinapik siya ng ama sa balikat nang patayo na siya para tunguhin ang gawin ng ina. Napakamatuloy siya sa ulo dahil sa nakita ang pang-aalaskang tingin ng papa niya. Ma, kailangan pa bala talaga natin gawin to? Hindi ko nga kilala ang babaeng yon. Tsaka wala lang naman yung nangyari kahapon. Normal lang tanungin siya tungkol sa detalye kasi nandun siya sa lugar ng pinangyarihan. Paliwanag niya sa ina. Sinamaan siya nito ng tingin. Kung di lang siguro nito dala ngayon ang brownies na kalalabas lamang galing sa oven, baka inulan siya nito ng hampas. Matatawag na questioning yon kung walang halong bias ang pagtatanong. Sa kinalabasan na nangyari kahapon, panigurado, interrogation ang ginawa mo dun sa babae. Hindi normal ang ginawa mong pamamahiya. Mabuti nga't hindi ka kinasuhan nun. Tinaas niya ang mga kamay bilang pagsuko. Inabutan siya ng ina ng apron. Dinig na dinig niya ang pagtawa ng kanyang papa sa sala, kaya't nilingon niya ito. Kunwari pang natatawa to sa pinapanood, alam na alam naman niya na siyang inaasar nito. Ang lakas talagang mang-asar, pero tiklop pagdating sa Mrs. Montalibano nito. Ako na nga ang maglalagay ng apron sa'yo. Kita mo nga kung anong oras na, tapos aaksiya ka pa ng tumayo ka dyan? Hindi na siya nagreklamo agad nang sinuot nito sa kanya ang apron. Bahagya pa itong ngumiti matapos sipatin ang ayos niya. Kahit ano talagang isuot sa'yo, babagay talaga. Pinisil pa nitong pisngi niya pero natawa na lang sila. Sanay siya sa gesture ng ina. Siya lang kasi ang nag-iisang anak nito mula nung nagka-problema sa matres nito at nagresulta sa hindi na nito po pwedeng magkaanak ulit. Kaya hanggang ngayon, baby pa rin daw siya nito. Kahit maging balbas sarado pa siya, wala pa rin daw magbabago sa trato nito sa kanya. He will still be her little boy. May kinuha ang mama niya sa may cabinet at nang bumalik, may dala na tong peanut butter chips saka iniabot sa kanya. Nagtaka siya kung anong gagawin niya pero naunahan na siya ng ina bago pa siya makapagtanong dito. Ilagay mo yan sa ibabaw ng cookies at pagkatapos, kita mo yung chopped nuts na inihanda ko? I-mix mo yan. Gawin mo na. May tatawagan muna ako sandali. Di naman bago sa kanya ang maglagay ng ganito, pero bakit tila kinakabahan siya na baka di maging maayos ang pagkakalagay niya? Nasundan niya ng tingin ng ina. May tinawagan nga ito sa phone. Di niya masyadong marinig ang sinasabi nito, pero ilang beses niya tong nakitang tumango-tango, tsaka may isinusulat sa sticky note bago ibinaba ang phone. Nalingunan siya nito. Akala niya iirapan siya ng ina, pero malaki ang pagkakangiti nito habang papunta pabalik sa kanyang pwesto. Ano man na naging pag-uusap ng mama niya at ng kausap nito sa phone, paniguradong magandang balita yon kung pagbabasihan ang lawak ng pagkakangiti ng kanyang ina. Sino po ba yon, ma? Tanong niya habang pinagkakabalhang lagyan ng peanut butter chips at chopped nuts ang ibabaw ng brownies. Here! Tiningnan niya ang nilapag na sticky note na sinulatan nito.
Napamaang na makita't mabasa nakalagay doon. Di makapaniwalang tiningnan niya ang ina na ngayon abala na sa paglalagay ng frosting. Manaman eh, di mo naman kailangan Tama ka dyan, Xavier. Mama mo ko kaya kinakailangan kong gawin to. Pinagdiinan ng pagbanggit ng salitang kong. Nagpakawala na lang siya ng malalim na buntong hininga bilang pagsuko. Puntahan mo ang address na yan. Humingi ka ng tawad. Magbihis ka na dahil patapos na rin ako dito. Oo nga naman, anak. Magbihis ka na para mapuntahan mo na yung babae na makahingi ka ng tawad. Seryoso ang tono ng boses ng ama. Pero nang tingnan niya ang gawin nito, hindi pa rin maampat ang malaki nitong ngisi. Alaskador talaga kahit kailan. Sige po ma, bibilisan ko na rin kasi may iba pa akong lalakarin ngayon. Nagmamadaling tinungo niya ang kwarto. Nang makapasok basta na lamang hinubad ang damit na nagkablot ng panibagong may susuot mula sa wardrobe. Kadalasan pag nagmamadali siya, damit pambahay talaga ang dinediretso ng kanyang kamay. Pero sa pagkakataong to, nagdesisyong mag-isa ang kamay niya. Hinablot ang plain shirt, gray ang kulay. Tinignan ang refleksyon sa salamin. Dinaanan pa niya ng kamay ang buhok bago kunin ang perfume para magpabango. Huli na nang ma-realize niya para siyang teenager na aakit ng ligaw. Ginulo ang buhok at lumabas na ng kwarto. Naabutan niyang inang nilalagay na sa loob ng transparent Tupperware na may foil ang brownies. Pagkatakip, tinalian to ng ginang ng red ribbon bilang dekorasyon. Tapos ka na ba? Eto, bigay mo yan sa kanya ha? Siguraduhin mong matatanggap niya yan, pati na rin ang paghingi mo ng tawad. Hindi niya na sinalungat ang ina kahit pa against siya sa gusto nitong mangyari. Kinuha na lang niya ang Tupperware ng brownies na inabot nito, tsaka niya to hinulikan sa pisngi. Tinapik ang balikat bago siya dumistansya rito. Aalis na po ako, ma, pa. Nilingon niya ang ama na ngayon seryoso na sa pinapanood na palabas ng telebisyon. Lumingon to nang marinig ang kanyang pagtawag. Aalis na po ako. Sige, mag-ingat ka sa daan. Pagkalabas ng pinto, nilabas niya sa bulsa ng pantalon ang papel na sinilid kanina. Ngayon lang niya napansin na may nakasulat din palang pangalan doon, kalakip ng address na nakasulat sa itaas. Siguro hindi niya agad yun namataan kanina kasi ang pagkakasulat ng pangalan halos marka na lang ng ballpen na hindi klaro ang tinta. So, Jessica pala ang pangalan ng bungangerang babaeng yon. Hindi niya mapigilang matawa dahil sa naisip. Hindi lang kasi siya makapaniwala na sa pagiging palengkera ng bibig ng babaeng yon, taliwas ang dating ng pangalan nito. Kung pagbabasihan kasi ang pangalan para tong isang mahinhin na dilag na halos di makabasag pinggan. Pero kung ugali naman ang pag-uusapan, nako, panigurado, mag-uunahan ng pinggang mabasag ng kusa at bukal sa kanilang loob. Natigil siya sa pagbukas ng kotse nang tumunog ang cellphone niya. Si Emerson ay Silos ang nasa kabilang linya. Sandali siyang nag-alangan kung sasagutin ba ang tawag or hindi. Pero sa huli, binuksan niya ang kotse at saka lumulan. Nilagay ang Tupperware na bitbit sa katabing upuan bago tinahak ng kamay ang glove compartment kung saan nakalagay ang Bluetooth earphone. Tsaka nilapit sa tenga niya nang makonekta niya na ang tawag. He decided to take his seat at the front of his steering wheel. Binuhay ang makina at saka niliko ang kotse para tahakin ang daan patungo sa address ng babae. Nasaan ka na ba ngayon? Kala ko ba gusto mong malaman kung sino yung babaeng nakasama mo sa hotel at siyang kumuha ng USB? May lead na kami. Natapakan niya nang mula sa oras ang break sa pagkagulat ng mga tutuling niya sa tenga. Mabuti na lang talaga wala pa siya sa main road. Kung nagkataon baka nayupi ang kasunod na sasakyan sa likuran ng kotse niya. Madalian niyang tinanggal ang suot na earphone pagka-park na sa gilid. Puwisit ka talaga kahit kailan. Bibingihin mo ba ako? Ang aga mo yatang nagsisisigaw. Malutong natawa lang ang isinagot ng nasa kabilang linya. Gustuhin man niyang mainis pero wala ding kwenta dahil mas lalo lamang siya nitong aasarin. Ewan ba niya sa dami ng taong po pwedeng ibigay ng nasa itaas, ito pang ugok na tong napadpad sa kanya. Bahagyang kumunot ang noon niya na makita sa screen na nakapag-video call pa ang bruho sa kanya. Ngalingaling ignorahin niya sana ang tawag pero sa huli sinagot na rin ang video call request nito. Bumungad sa kanya ang malawak nitong ngisi. Halatang bago lang tong nagising dahil sabog pa ang buhok nito. Sabi na nga ba't nagpang-abot na naman ang kilay mo eh. Ang aga mong na bad trip, darling ah. Umalpas ang tawa sa labi niya dahil sa nakikitang itsura ng kaibigan. Mukha kasi itong nakakain ng tira ng daga.
Paulit-ulit itong binubuka-sara ang mata para magpa-cute kahit di naman bagay dito. Dagdagan pa na nagboses pa ba ito sa pagsalita? Ewan ko sa'yo. Nagdesisyon siyang ilagay na muna sa stand ang cellphone at muli ng earphone para buhay na ulit ang makina ng sasakyan. Kinabig ang manibela papunta sa main road para tungoy ng address na pupuntahan nang mapansin niyang masyadong tahimik ang kaibigan. Akala niya pinatay na ito ang video call pero nang sulyapan niya ang gawin nito, nakita niya prente itong nakaupo sa terrace, nagkakape, pero ang kumuha ng interes niya ay ang mapanukso nitong ngiti. Sinundan niya ang direksyong tinitingnan nito. Tumikhim siya nang ma-realize kung anong umagaw sa atensyon ng kaibigan. Mukha yatang may maswerte ng babae na pag-aalay ni Mr. Attorney ng specially break brownie si tita. Sino kaya si Miss Lucky Girl na yan? Alam ba ng girlfriend mo na ganyan kaka-childish? Sinubukan niyang tumawa para pagtakpan ang tila bigla ang pag-init ng pisngi niya dahil sa sinabi ng kaibigan. Otomatiko kasing naglaro ang imahe ng babaeng pungangerang iyon sa kanyang balintataw ng asarin siya ni Emerson. Nabungaran niyang tila nag-iisip ang kausap bago nito ay binuka ang bibig para magsalita. Girlfriend? Sino sa kanilang 5 ang tinutukoy mo? Napailing siya sa kakulitan ng kaibigan. Magsasalita sana siya para barahin to, pero naiwan sa ere ang mga salitang nais niyang sabihin at tila nawala ang mga iyon. Naisabay ng hangin sa paglipad. Nakita niya kasi mula sa hindi kalayuan ang babaeng sadya. Likod pa lang nito kilala niya na kung sino ang may-ari. Ewan pero tila nakabisado niya na kaagad ang postura nito kahit isang beses pa lamang naman silang nagkaharap ng personal. Tinabi niya ang sasakyan sa may gilid. He is unaware that fondness is written all over his face while watching the woman loading bouquets of different types of flowers in the back of the car. May delivery yata ang babae ngayong araw. Oh, mag-ingat ka. Otomatikong nailahad niya ang magkaibang kamay sa posisyong sasaluhin niyang babae na makitang medyo nakituklod ito. Mabuti na lamang at nakabalance to bago pa nito ma-meet and greet ang sahig. He heaved a sigh of relief. Di naman siya galing sa pagtakbo pero todo ang biglaang pagrigodo ng puso niya dahil sa muntikang pagkatumba ng tinatanaw na babae. Madalian siyang yumuko na magpalingalinga sa paligid ng babae. Medyo natawa siya dahil parang alam na niya ang iniisip nito. Nakumpirma niya ang hinala nang tingalain niya na ang gawin nito at nakita niya. Nakapaskel ang ngiti sa manipis itong labi. Kung alam lang siguro nitong may nakakita sa kamuntikan nitong pagkatumba at sa kamalas-malasan siya pang lalaki nag-akusa rito na nagnakaw sa USB, panigurado na kayo ko siguro to sa pagkapahiya ng mga oras na to.